Praise the Lord. Good day to everyone and welcome po sa lahat ng nakatunghay ngayon, nakikinig sa ating online service na ito ngayon. Purihin ang Panginoon dahil sa kanyang katapatan at ngayong umaga ay naniniwala ako na ang Diyos ay muling magpapala sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita na ating mapapakinggan. Kaya ikaw kapatid, kung meron kang nais na pagpalain din ng salita ng Diyos, iyong i-share ang ating online na ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kaibigan, o yung sa kasambahay mo ngayon, at sino man na iyong nais na abutin ang salita ng Diyos. Kaya share mo ito sa kanila at pagpalain din sila ng Panginoon. At sa bawat isa na naghihintay at excited lagi sa pagpapala ng Diyos, ay type na ng Amen or i-click na ang thumbs up icon or yung heart icon dyan sa inyong mga cellphone or saan man sa inyong mga computer or laptop sa oras na ito. Purihin ang Panginoon. So welcome sa ating gawain. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. And today, welcome sa ating new series, Ignite the Fire. Pag sinabing ignite, ang ibig sabihin ito set on fire. Eka nga ito ay kindling chemistry that cause a flame or yung apoy or it cause a blaze o yung lagablab o ningas, pagsiklab ng apoy or to start burning. Pwede rin, it is a heat intensely. Yung labis o matinding init or to take fire or begin to burn. Ngayon, ang aking bang pananampalataya ay naniningas. Ang aking bang pananampalataya ay burning intensely. Sa umagang ito, samahan niyo ako sa ating topic, Ignite Your Faith for God. Sa isang talata sa Biblia, mula doon sa Acts 1:8, ang sabi doon sa Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Ignite the fire. Meaning, to catch the fire. Ika nga, saluhin mo. Pagsalo. It can also mean to set something burning. Sa ating kasalukuyang panahon, ay purihin ang Panginoon dahil Olympic game time sa ating panahon at alam nating lahat na ang ating kababayan ay na si Heidelin Diaz ay siyang unang nakakuha kaunang-unahang gold mula sa Olympic handog sa ating bayang Pilipinas. Hallelujah. At sa nangyayari po ngayon, katulad po nangyayari ngayon ng Olympic Games sa Tokyo, Japan, ay pangkaraniwan sa opening ng ceremony ng bawat Olympic Games. Kadalasan ay merong tinatawag na relay race, na ang isang manlalaro, dala-dala ang sulo, ipapasa sa susunod hanggang sa huling atleta na siyang magsisindi ng Olympic torch upang sumiklab ito at ang liyab o ang ningas nito ay mananatili na nagdadagdag ng saya at ganda ng event. Alam niyo, walang tao ang makapagbibigay ng apoy maliban na may dala siya ng apoy. At
dapat na malaman din po natin na when it comes to dealing with fire, dapat ay laging may paghahanda at may iba yung pag-iingat. Kasi nga, apo yun. At isa sa sariling katangian ng banal na Espiritu or sariling katangian ng Holy Spirit is fire. Alam nyo, kapag ang isang tao ay on fire for God, siya ay nabubuhay na higit sa karaniwan. Nabubuhay higit sa karaniwan. Nangyayari ito sa mata o sa tingin ng mga tao sa mundo o sa paligid, siya ay nagiging katangi-tangi. Siya ay pambihira sapagkat ang fire of God makes a person a super being. So, catching the fire of God could mean embracing the knowledge and wisdom of God na ito ay higit higit na marunong kaysa karunungan ng tao. You cannot be normal when fire burns you. Because catching the fire ay tawag para sa kapakanan ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo, hindi ito para sa mga bench warming o warmer ng church. Tulad ng Panginoong Hesus sa Gawa 10 talatang 38, ang nakasaad doon, kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret at alam din ninyo kung papaanong pinili siya ng Diyos at kung papaanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saan man siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo sapagkat kasama siya ng Diyos. Sabi nga niyan, he that is anointed is empowered para tumulong at hindi laging sa loob lang ng simbahan. Ang layunin ng power of God sa ating buhay ay hindi lang feeling good sa oras ng pagsamba o kaya yung hindi lang sa mabuwal during anointing at magsalita ng ibang wika for a moment. Kundi ipinagkaloob ang anointing and empowering for greater works for God. Kaya kailangan tayo na maging handa na magamit ng Panginoon. Dapat maging handa tayo para magamit ng Panginoon. Sa awit, 69 talatang 9, ang sinasaad dito, ang malasakit ko sa inyong tahanan o sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. So maging handa tayo magpagamit sa Panginoon, makita at madama ng community ang ningas ng apoy natin. Ito, tulad ni Moises in the burning bush, kailangan din natin ang fire encounter. Alam nyo, ang ating spiritual encounter, of course, lahat tayo mga Kristiyano ay nakaranas ng tinatawag ng spiritual encounter. Ito ay mahalaga at ito ay nagpapanatili na tayo ay
patuloy. Ang fire encounter ni Moises ay nananatili sa kanya hanggang matapos niya yung kanyang earthly ministry. Kung natanggap mo na ang apoy, dapat maging maingat ka sa tinatawag nating fire extinguisher. Dapat maging maingat tayo kung natanggap natin ang apoy ng Panginoon. Dapat maging maingat tayo sa fire extinguisher o yung tinatawag na fire blankets. Ginagamit ito ng mga bumbero yung mga pumapatay apoy at sunog o pamatay ng apoy at sunog. Alam niyo, yung pamatay ng apoy at sunog nasa atin na mula sa Panginoon ay marami to. There are many everywhere. Nagkalat sila na itong mga nagpapahupa o pumapatay ng apoy sa mga anak ng Diyos. Ano yun? Na pumapatay ng apoy. Yung kawalan ng devotion at panalangin, walang cell group o walang life group, kawalan ng Bible reading, pero may chatting, merong FB o Facebook, merong ML, o maling paggamit ng social media. Bisyo, even works or business, or yung wrong relationship. Noong nais ni Jesus na iwanan ang mga disciples, sila ay lito at takot sa kanilang haharaping future. Pero ang sabi ni Jesus sa Juan 14:18, ang sabi diyan ay, hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. At totoo naman, binalikan nga sila ng Panginoong Hesus in the person of the Holy Spirit. At ang bautismo ng Holy Spirit turned them into extraordinary mighty men of God. Tulad ni Peter. Sino si Peter? Si Peter na mahina ang loob o kaya pabago-bago ay naging matapang at naging mapaghikayat sa kabutihan o sa dahil sa mabuting balita ni Kristo, and with signs and wonders following them. Purihin ang Diyos. Kaya dito sa 1 Corinthians 1:27, o unang Korinto 1 talatang 27, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Nangyayari yon because of men who are under the fire of God. Siya nga pala, merong dalawang uri ng fire. There is two types of fire. Una ay ang fire that burns away excesses sa buhay ng mga mananampalataya. At itong fire na ito ay sinusunog niya yung mga hindi kailangan, mga sobra doon sa buhay ng mananampalataya at patuloy itong huhubugin. This is
the refining fire na nag-aayos ng katangian at ng pagmiministeryo para mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Yung ikalawa ay ang fire na pumoprotekta sa mga mananampalataya mula sa masama at kay Satanas. Ito yung consuming fire. Sa sinasabi sa mga awit o sa Psalms 105, verse 15, touch not my anointed. Ang ibig sabihin nito, pag inapi o sinaktan ang hinirang ng Diyos, eventually will destroy the attacker. Okay, ngayon, paano mapanatili ang apoy? Paanong mapanatili ang apoy? Okay, babasa ulit tayo ng passage sa ating Biblia. This time ay mula sa Lucas siyam, mula talatang 57 hanggang 62. Luke 9:57 to 62, and I will be reading sa Tagalog version. Okay. Ang sabi diyan ay verse 57, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan. Verse 59, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Doon sa talatang 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sinumang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos ang nagpala sa kanyang mga salita. Okay. Paano mapanatili ang apoy? Una, make heaven your hope. Make heaven your hope. Ang ating motivation bilang mga mananampalataya ay hindi sa tao o sa kaalaman ng mundo. Ang ating lugar ay sa Panginoon. Heaven must be our hope. Heaven must be our hope. Kaya nga sabi doon sa talatang binasa natin, sa talatang 58, ang sabi ng Panginoon, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan. Alam nyo, si Jesus is always on or constant on the move. Hindi naman talaga mahirap ang Panginoon. Wala talaga. Walang tahanan, walang matutulugan, walang matutuluyan. But ang ibig sabihin dito, Jesus is always and constantly on the move. Laging may ginagawa, laging may lakad, hindi napipirmay sa isang lugar. Tulad po ng pahayag
ng kilalang mangangaral na si John Wesley patungkol sa kanyang commitment bilang Kristiyano. Ang sabi sa ang kanyang pahayag, "Leisure and I have parted ways and we will never met again." Antindi nito. Bakit kamo antindi nito? Ang sabi, siya at yung oras ng kasayahan dahil sa wala siyang ginagawa ay naghiwalay na ng landas at para sa kanya hindi na muling magkikita. Meaning, ang ibig sabihin ng mga ngaral na ito na si John Wesley ay hindi na muling dadating sa kanya na libre siya, wala siyang ginagawa. Hindi na muling dadating sa kanya yon. Dahil nasalo niya ang apoy na sinasabi ng Panginoon, ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. Samantalang may lungga ang asong gubat, may pugad ang mga ibon. Maraming bagay sa mundo na pwedeng pagkaabalahan. Pero ang ating Panginoon, busy siya. He is always and constantly on the move. Hallelujah. 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 Ang kaisipang makamundo, ano yung kaisipang makamundo? Tulad ng kasikatan or yung fame, yung galing na pinapakita, may kinalaman sa yaman, yung rangya, talino, or yung sistema ng mundo o pamakaparaanan ng mundo. Hindi ito ang pagtutuunan niya ng pansin. Ang mga ito ay dinedemand ng Diyos na alisin natin upang lubos tayong magamit ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So para mapanatili ang apoy, hallelujah, una is make heaven your hope. Hallelujah. At ang pangalawa is serving God with great passion. Serving God with great passion. Kapag tumigil tayo ng paglilingkod sa Panginoon, automatic na umaalis tayo doon sa napakalapit nating connection sa kaharian ng Diyos. Tingnan natin uli yung talatang 6 na po. Doon sa binasa natin sa Lucas 9. Alright. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung isipin natin sa madaling pag-unawa natin, ang bigat naman ito. Alam nyo, ito ay babala na huwag tayong papasok sa, of course, profession of Christianity. Huwag tayong papasok sa ganito, seeking after worldly advantages. Hindi naman against si Jesus sa pagluluksa o sa pagkalinga sa mga taong nagluluksa. Meron lang siyang importanteng tinuturo. Siya ay mas interesado doon sa mga inuuna ang kanyang gawain at maging pangalawa lamang ang ibang mga bagay. All the other things maging secondary. Huwag nating hayaan na mag-suffer ang gawain ng Panginoon dahil lamang sa kalinga ng mundo. Hindi dapat na maging excuse na ma-neglect ang ating tungkulin sa Panginoon. Ang anointing at apoy ay mananatili doon sa tao na piniling maging lingkod ng Panginoon. Yung maging servant ng Panginoon. So,
serving the Lord, serving God with great passion. Yung pangalawa. At yung pangatlo is, keep going. Keep going. Siguro sa lahat po, kung mga marunong magmaneho o nagdadrive, o kahit siguro hindi marunong mag-drive, kundi nakikita niya o nakasakay siya sa sasakyan, nasubukan mo na bang mag-drive na paabante, going forward, habang nakatingin sa likuran? Alam nyo, ang Diyos ay patuloy na patuloy ang paglakad na pasulong or forward direction. At tungkulin natin na sundan ang kanyang hakbang, His footprints or yung step ng Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon na manatili tayo sa mga nakaraang mga pagkakamali at saka yung over-celebrate ang mga nakaraang karangalan. Sabi niyan, for the glory of the latter house is always greater than the former. Hallelujah. Ano ito? Okay, may talata sinasabi kasi sa Haggai 2 verse 9. May sinasabi roon sa Haggai 2 verse 9. Ang sabi doon, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Ang background nito, maibigyan kong maikling background, kasi di ba doon sa panahong ni Haggai ay sira yung templo. Buwag yung templo, kinakailan ayusin. Kaya lang, ando doon yung may hesitant, merong hindi buo ang loob. Merong against dun sa plano, parang may ginagawa kang isang bagay, hindi na kuminsan nakakatulong, pero kung ano pa ang sinasabi, mga naging kritiko pa. Okay, so dito, pero ang sabi niya, yung ginagawa nila, yung present na ginagawa nila, na yung house of God, yung templo ng Diyos, ang sabi niya, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Ibig sabihin, ganito dapat ang ating mindset sa ministry na binigay ng Panginoon sa atin. Mas maganda, mas blessed, mas great ang blessing, mas greater ang ginagawa natin ngayon compared sa nakaraan. Ito yung dapat na mindset natin. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So, then we go to verse 62 ng Luke 9. Ang sabi doon, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sinumang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, pag humawak tayo sa araro, yung binabanggit ng Panginoon, pag humawak tayo sa araro, handa tayo sa lifetime na relationship with Christ. Our service for Him is from start to finish. Walang backing out. Yung una gusto, tapos aayaw. Hindi kalooban ng Diyos sa atin na maging spiritual pillar of salt, tulad po ng asawa ni Lot. Naging haliging asin naman. We have to keep on going forward. Hallelujah, hallelujah. We have to keep on going forward. Praise the Lord. Now this time we go to conclusion. Hallelujah. We need to be a man of fire
for God. Para mapanatili ang pagningas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Catching the fire of God, we will be living extraordinary mighty men of God. Maging handa tayo na gamitin ng Panginoon. Mapanatili sa atin ang init ng apoy ng Diyos at makita at madama ng community ang init at ningas ng apoy ng ating pananampalataya. Sapagkat tayo ay na-empowered by the Holy Spirit, hindi lang para mag-enjoy sa time of worship, but because we are given a greater work for His glory. Empowered tayo ng Holy Spirit dahil merong mas malaking gawa na gagawin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And to keep our fire burning, one, you must make heaven your hope and motivation. Two, you must be serving the Lord with great passion. And number three, keep on going forward. Don't be a bench warmer in the church. The Lord wants us to be constantly on the move. Hallelujah. Hallelujah. Moving forward, walang pagbalik sa nakaraan. Walang atrasan at walang ayawan. Ganito dapat ang ating mindset. For the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tayo'y manalangin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa biyaya at pagpapala mo. Salamat sa pananampalataya mula sa iyong mga salita. Maging sa alab ng apoy mula sa iyo upang kami ay makapagpatuloy at lalong magtiwala sa iyo, Panginoon. Binigyan mo po kami ng opportunity na makapaglingkod sa iyo. Hallelujah. Sa oras pong ito, Panginoon, tulungan po ninyo kaming muling magningas ang alab ng aming pananampalataya. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, continue to empower us with your power. Mapagtagumpayan namin ang mga bagay na nagpapahina at pumapatay ng apoy sa aming paglilingkod. Kapatid, dati lagi kang excited sa Panginoon. Ngayon nawawala ang ningas ng apoy. Balik ka kay Lord. Balik ka kay Lord and ignite your faith. Naghihintay lang ang Panginoon to use you for His glory at makita ng paligid mo ang init ng apoy sa iyong buhay. Gagamitin ka ni Lord in an extraordinary way. Hallelujah. Hallelujah. Sino man sa mga nakikinig ngayon, sa mga kapatiran na nagnanasa na sumunod sa Panginoon, handa mo ang iyong sarili, handa mo ang iyong puso.
isuko mo ang lahat sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Sa Kanya ka tumingin, huwag sa mga bagay na inaalok ng mundo. At mararanasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Oh, hallelujah! 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 Sa oras na ito, the Holy Spirit is moving. Hallelujah. The Holy Spirit is moving. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit is moving right now. He is touching your life, kapatid. Hallelujah. He is touching your life, kapatid. Meron dito pinalalaya ng Panginoon sa kasalanan. Pinalalaya ng Panginoon sa bisyo. Pinalalaya sa utang. Pinalalaya sa addiction. Hallelujah. At meron din dito, pinagkagaling ng Panginoon sa karamdaman. Oh, our God is Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Kapatid, sa oras na ito, kapatid, kung ikaw ay may karamdaman, sabihin mo ang iyong karamdaman, sabihin mo ang iyong sakit, at angkinin mo ang kagalingan sa oras na ito. Angkinin mo ang iyong kagalingan sa oras na ito. Yung pinangalanan mo, yung sakit mo na binanggit mo, angkinin mo ang kagalingan sa sakit na yan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa pagkakataong ito, hallelujah. Pasalamatan at papurihan natin ang Panginoon. Pasalamatan at papurihan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Open your mouth, banggitin mo ang papuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po. Purihin ka, Panginoon. Dakila kang tunay. Kaibuti mo po, hallelujah. Tapat at makapangyarihan ka. Ikaw ang aming saklulo sa panahon ng kaguluhan. Dakilang manggagamot. Hallelujah. God, you are wonderful counselor, the mighty God, the everlasting Father, the King of kings, Lord of lords, and the Prince of peace, the God of salvation. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sa pagkakataong ito, kaibigan, nais mo bang magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Hesus? Nais mo bang mabago ang iyong buhay? Kailangan mong magpasya. Isang matalinong pagpapasya. Tanggapin mo si Hesus sa buhay mo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Tutulungan kita sa panalangin. Pumikit ka, kapatid, at sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, kinikilala ko na ako'y nagkasala. Patawarin mo po ako. Naniniwala ako na matay ka sa krus dahil sa pagmamahal mo sa akin. Kaya sa oras na ito, pumasok ka, Jesus, sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka po sa buhay ko mula ngayon. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen. Hayaan mo akong bumanalangin. Hallelujah. Panginoong Hesus, salamat. Salamat po sa taong ito na tumanggap sa iyo. Salamat sa kanyang kaligtasan. Madama niya ang iyong presensya, maging ang pagbabago
sa buhay niya. Pagpalain mo po siya at maging buhay na patotoo sa kanyang pamilya. Buhay na patotoo sa mga taong nasa paligid niya. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras pong ito, Panginoon, patuloy ko pong itinataas sa iyo, Lord, ang bansang Israel. Maging ang aming bansang Pilipinas, ang aming pamahalaan, even our economy. At Lord, sa iyo po ang kontrol sa pandemic. Mahayag po ang inyong pagka-Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa ating pong pag-aalaala ng pag-ibig ng Diyos na pinadamas sa atin. Manatili po tayo sa diwa ng pagsamba. Kunin niyo po yung mga elements ng Holy Communion. Hallelujah. Hallelujah. Alalahanin po natin lalo sa araw na ito yung pag-ibig ng Panginoon. Yung pagbata ng hirap. Yung kamatay ng Panginoon doon sa krus at maging ang kanyang muling pagkabuhay. Gaano natin pinahahalagahan ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinadamas sa atin. Magibahagi po tayo sa Holy Communion na merong masayang kalooban, malinis na damdamin, at may galak na puso. Hallelujah. Sa dalawang elements ng Holy Communion, ang tinapay at ang kopa. Hallelujah, hallelujah. Ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ni Jesus. Yung katawan ni Jesus na inihandog, ito ay nagbata ng maraming hirap na bugbog. Ito ay hinagupit, nagtamo ng maraming latay. Ito'y nagkasugat-sugat, ipinako sa krus at namatay. Upang tayo sa pamamagitan ng mga latay na tinanggap ng kanyang katawan ay magkaroon ng kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. Purihin ang Panginoon. Ang kopa naman ay nagsisimbolo ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Ito'y banal dahil walang bahid kasalanan, subalit ito ay tumigis doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay malinis sa anumang karumihan at matubos sa ating mga kasalanan. Hallelujah, hallelujah. Habang hawak po natin ang dalawang elements, ang tinapay at ang kopa, tayo po ay manalangin. Suriin natin ang ating mga sarili upang tayo po ay maging karapat-dapat sa pagpartake dito sa Holy Communion na ito. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa kadakilaan ng iyong pagmamahal sa amin. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang magbata ng maraming hirap, magtamo ng maraming latay, mamatay sa krus, upang kami, Panginoon, ay matubos, hallelujah, upang kami, Panginoon, ay mag-benefit ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Salamat po
sa dakilang pag-ibig na yon na hindi mapantayan ng sanlibutan. Maraming salamat po. Maging ang aming mga sarili, Panginoon, ang aming mga kalooban. Hallelujah. Punuin mo po ng kagalakan ang aming buddhi. Punuin mo po ng saya ang aming kalooban. Hallelujah. Hallelujah. At maging mapagpasalamat, Panginoon, sa iyong ginawa, sa iyong pagmamahal, sa iyo, Panginoon, nagpaghandog ng iyong sarili doon sa krus para sa amin. Maraming salamat po. Paging dapatin mo po kami, Panginoon, sa aming pakikibahagi dito sa Holy Communion na ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Itaas po natin ang mga elements na ito. Hallelujah, hallelujah. Habang magkakasalo si Jesus at ang kanyang mga alagad, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay. Angkinin po natin kagalingan dahil sa mga latay na tinanggap niya. Taas po natin ang kopa. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Sabay-sabay po nating tanggapin ang kopa at tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos. Salamat po sa iyong pag-ibig, pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming mga kagalingan. Salamat po sa aming kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Sa iyo po ang karangalan at kaluwalhatian. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Brothers and sisters, taas po nating ating kamay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Lord, sa lahat ng pagpapala mo.